Paano kung may isang tao nagsasabing diraka siyang kinakausap ng Diyos, na binigyan siya ng misyon para maghatid ng mensahe sa ating lahat? Ating susuriin ngayon ang kwento at ang sinasabing banal na pagtawag kay Narciso o Lalo. At eto agad ang babala niya. Isang napakabigat na linya na nagsasabing kapag hindi pinaniwalaan ang kanyang mga mensahe, mangyayari pa rin ito. Pero huli ng lahat. Kumbaga, mataas ang pusta sa bawat salitang binibitawan niya. So, sino nga ba talaga ang taong nasa likod ng ganito kalalakas na babala? Ating kilalanin siya at alamin kung bakit may mga naniniwala sa kanya. Okay, ang pangalan niya ay Narciso o Lalo. At ang claim niya? Siya raw ang numero unong instrumento ng Diyos. Hindi lang basta instrumento ha, numero uno. Isang napakalaking titulo, di ba? At hindi basta-basta ang mga sinasabi niyang kaya niyang gawin. Nandyan yung libreng pagpapagaling, paghula sa mga mangyayari sa hinaharap, at yung kakayahan daw niyang makita ang mga kasalanan ng isang tao, buhay man o patay na. Ito yung mga pundasyon ng kanyang gawain. Okay, teka, para malinaw, may importanteng distinction dito. Ayon mismo sa kanya, hindi siya isang propeta at hindi rin siya isang mensahero sa paraan na alam natin. Ang tawag daw mismo sa kanya ng Diyos ay calling. Ibig sabihin, siya yung taong direktang tinatawagan kapag may mahalagang mensaheng kailangang iparating sa sangkatauhan. Unique yung role niya, di ba? At para patunayan yan, ito mismo yung sinabi raw sa kanya. Hindi galing sa iba, kundi direktang salita daw ng Diyos. Ang tawag ko sa'yo ay calling, malinaw na pagtatalaga mula sa itaas. So, ano pa talaga ang mission niya? Basically, may dalawang major parts yan. Ang magpagaling at ang mangaral gamit ang kanyang boses. At itong misyon na to, may kasamang napakastrikto at malinaw na mga utos. Una, bawal na bawal tumanggap ng kahit anong bayad. Kahit 1 sentimo, wala. Dapat libre. Pangalawa, dapat laging malinaw na siya ay instrumento lang. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling kay Hesukristo at naa-activate lang daw ito ng pananampalataya ng taong humihingi ng tulong. At itong quote na to, ang perfect summary ng lahat. Parang sinasabi ng Diyos, Narciso, ikaw yung tagagamot, pero ako pa rin ang nagpapagaling. Ang pananampalataya ng tao ang nagsisilbing tulay. Siyempre, sa mga ganitong kalaking claims, kailangan natin ng ebidensya, di ba? So tingnan natin kung ano yung mga inilalatag na patunay para suportahan ang mga sinasabi niya. Unang-una yung tinatawag na ABS-CBN Shutdown Prophecy. Noong June 2014 daw, may hula na tungkol sa isang malaking kumpanya na may pulang logo na magsasara. Fast forward to May 2020, 6 na taon nang lumipas, ipinasara nga ang ABS-CBN. Okay, isa pa, eto naman tungkol sa Bulkang Taal. Noong March 20, 2022, nakatanggap daw siya ng isang vision na may sasabog na bulkan. 6 na araw lang pagkatapos, sumabog nga ang Taal at itinaas sa Alert Level 3. Napaka-espesifiko. Bukod sa mga hula, grabe rin yung mga kwento ng paggaling. Isipin mo, isang taong bulag mula pa 2014, biglang nakakita ng liwanag. Isang may lupus, bumalik sa normal ang kalagayan dahil lang sa video call. At isang hindi na makalakad ng walang tungkod, pagkatapos ng 2 buwan, tinapon na niya yung tungkod niya. Mga testimonyo ng halos imposibleng pagbabago. Pero hindi lahat ng kwento ay tungkol sa paggaling at mga himala. Mayroon ding panganib. At dito na tayo papasok sa isang madilim at madramang pangitain na sinasabing naranasan ni Ulalo. Okay, so eto yung nangyari sa vision niya noong September 10, 2020. Nagsimula sa isang malaking handaan, biglang may babala ang Diyos. Galit na galit sila sa'yo, naghihintay lang sila ng tiyempo para ipahiya ka. Tapos narinig pa niya ang mga pari na nagpaplanong ang ipahiya siya. At habang naglalakad siya sa isang blue carpet, napansin niya na may mga lalaking nakabantay sa bawat galaw niya. Nakakakilabot, di ba? At dito na yung pinakamatinding revelasyon sa loob ng panaginip. Ang mga lalaking nakabantay daw sa kanya, mga sniper. At ang utos sa kanila, patayin siya. At ang nag-utos daw, mga pari at pastor. Grabe ang bigat ng balalang to. So anong ibig sabihin ng vision na to? Malinaw kung sino ang tinutukoy niyang mga kalaban, ang mga leader ng mga nakatatag na relihiyon. Para sa kanya, ang mga ito raw ay direktang nanganganib sa kanyang mga ginagawa at sa dumaraming naniniwala sa kanya.
So after all that, yung mga propesiya, yung mga paggaling, pati na yung mga banta sa buhay niya, ano pa talaga ang pinakamensahe niya sa atin? Ano yung gusto niyang iparating? Ayon sa kanya, sobrang simple lang daw ng gusto ng Diyos na gawin natin. 3 bagay lang. Una, pagsisisihan ng lahat ng ating kasalanan. Pangalawa, i-renew o baguhin natin ang ating buhay bilang Kristiyano. At pangatlo, at pinakamahalaga, magkaroon ng napakalaking pananampalataya sa Kanya. Direksyo at simpleng mga hakbang. At dito ko kayo iiwanan para mag-isip. Sa harap ng lahat ng kwento, propesiya at testimonya, sa isang mundong laging naghahanap ng kasiguraduhan, para sa'yo, ano ba talaga ang maituturing na sapat na patunay ng pananampalataya?